Alright, welcome po sa ating course na Visual Studio Code course. Dito sa course na ito, ang goal natin is matutunan natin yung introduction ng paggamit sa ating VS Code. So kilala siya sa salitang VS Code. Pero siya ay Visual Studio Code. So sige, i-type natin sa ating URL VS Code. Ayan, kahit ganyan lang At itong VS Code ay madadownload natin sa kanilang official website na codevisualstudio.com. Ayan. Okay, so bago tayo pumunta dyan at mag-download, ay pag-usapan muna natin bakit kailangan natin matutunan at gamitin ang VS Code. Sapagkat ang VS Code, ito ay isa sa mga popular, mga kilalang IDE. At kung hindi pa natin alam kung anong IDE, type lang natin sa ating Google IDE meaning. IDE meaning. Ayan. So, stay sign out lang tayo. IDE meaning. So, ang ibig sabihin ng IDE, Integrated Development Environment. An integrated development environment is a software application that helps. Yan, ito yung keyword natin dyan. Programmers develop software code efficiently. Ayan. It increases developer productivity by combining capabilities such as software editing, building, testing, and packaging in an easy-to-use application. So, as of the moment ay maaring bagong-bago sa ito. Kung ikaw ay nag-enroll dito na wala kang background sa computer and gusto mo i-try out kung meron ka bang chance matutunan ng programming o kaya development o web development o ano pa mang bahagi ng technology, wag po kayong mag-alala. Ang ating mga courses sa Learn Computer Today ay tuturuan kayo from the very basic. Mula sa zero knowledge ay tuturo sa inyo lahat. At this time ay tingnan lang natin itong word na helps programmer. So, helps programmer develop software code. So, nandito yung code. Kasi itong mga words na ito na hina-highlight ko ngayon ay maiintindihan natin later. So, ang VS Code ay isang integrated development environment. So, mahirap siya explain as of the moment kasi ang technical world, lalo na sa computer, ay napakaraming meaning, napakaraming acronyms, at napakaraming abbreviation na minsan ay magkakahalo-halo na yung ating yung mga kailangan nating matutunan, naghahalo-halo sila. So as of the moment, tingnan lang muna natin siya as IDE. IDE. At ito yung ibig sabihin niya. Okay? So, kung titingnan natin yung images muna, kung pupunta tayo sa images dito sa Google, ay makikita natin yung mga itsura ng mga ginagawa sa loob ng ating VS Code. Ayan, so ayan siya, Visual Studio Code. So tumingin tayo ng isang image, siguro ito. Ayan, so i-right click ko, then i-open ko image in a new tab para makita natin. So ito siya, ito yung mismong Visual Studio Code na isang IDE. Okay? Ayan, so dito mapapansin niyo na meron siyang mga nasa menu niya, And then meron din tayong mga icons sa gilid. At ito yung medyo nakaka-intimidate. Sa totoo lang, kung kayo ay bagong-bago sa programming, sa ating web development, nakaka-intimidate yan kasi napakaraming characters and then may mga symbols tayo. And then parang sa biglang tingin ay parang mahirap aralin, parang nakaka-intimidate. Maaring ganon kung tayo bago. And then sa dati nang gumagamit ng VS Code at nag-enroll pa rin dito para malaman kung anong ating ino-offer na course sa VS Code, ay medyo familiar na kayo dito. Medyo familiar na kayo kung ano ang mga yan, nagagamit nyo na siguro yan, or sabihin na natin sanay na kayo. Pero may mga bagay na dapat matutunan pa rin tayo dito sa course na ito kasi ituturo ko dito sa course na ito bakit at kailan natin siya kailangan gamitin. Bakit natin siya kailangan gamitin at kailan natin siya gagamitin. Bakit? Yung why. Why use VS Code? Next is when to use VS Code.
So, yung question na yan, why and then when, ay yan ang pinaka-goal natin dito sa course na ito na Introduction to VS Code. So, kung maaaring nasasagot nyo na bakit, no, kasi sabihin nyo popular siya, and then sabihin nyo rin na kailan, every time, no? So, tingnan natin kung yung sagot ba na nasa isip nyo ngayon ay pareho na magiging sagot ninyo, kayo din, after nyo matake itong course na ito. Alright? So, medyo intimidating sa iba to, nakakatakot, no? At marami tayong hindi pa alam dito o wala pa tayong alam dito. At sa iba naman ay sanay na dito or marunong na dito. So, yun pa rin, bakit at kailan natin siya gagamitin. Alright? So, sige. Mag-proceed na tayo sa ating next topic. Dito muna ako titigil for our introduction. Bye-bye po.